Mahirap yan kasi nakayupo ka. Baon ang paa mo sa putik. Diba? Imagine the process. There's love that put into the slab. So you hit that love back. Ayaw nila na maranasan nila yung mga hirap ng mga nagfa-farm or maranasan nila yung hirap ng buhay sa pagbabad sa mga araw, ganon. It's totally different from before. We really need to take care. No, we really need to teach the youth on how they can handle this kind of challenges. And this is a big challenge for now. Kilala ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao na higit sa isang likas na yaman. Ito'y pook ng kultura at kasaysayan. Saksi ang hagdan-hagdang palayan sa bakas ng yapak ng mga henerasyong nagdaan. I come home and I don't see this Ifugao net. We are changing. So it doesn't make sense to me to be teaching outside the Ifugao when the Ifugao people are going the other way. Our life in the past, we are already highly developed. Yeah, because our ancestors understand the importance of this respecting the interrelationship of life. They took care of this earth. So these terraces, they are very small, but it's sustainable. It fed many generations. What are we doing today? We're building roads because that's development. It destroys the watershed. But that is supposed to be development. When you run out of food, you cannot plant rice on the road. Orang sangkit umay pakatawa. Amo tayo takit. Daki sabali nga iti kwa di, sabali nga iti ubing idi ken itata. Apang kami. Hindi dakshen met ko na. Basi-basit mo gamit. Tapno nga mo nga igorpe kasi panuamit hamin met nga baunin minuhan mo nga bilinin minuhan nga bagbagaan ang ang muda ta itatangaro kay may di pisil di ti simadutanda. Sa mabilis na paglago ng Ifugao, naging malaking hadlang ang pagbaba ng bilang ng mga magsasaka na magpapatuloy sa kulturang kinagisnan. Kaakibat nito ang tanong kung maitutuloy pa ba ng bagong henerasyon ang bakas ng kulturang iniwan ng kanilang mga ninuno ilang libong taon na ang nakararaan. Because less and less farmers now, as you can see, in the terraces, we have older ones, but you cannot see more on the younger ones. And I must say that the local government is trying their best to protect our heritage. In fact, in 2018, the mayor, now the governor of the province, have restoration projects. Ayon sa kasalukuyang datos, 500 hektarya o mahigit 30% ng kabuuan ng Banawe Rice Terraces ay unti-unti nang nasisira, gumuguho o lubusan nang inabandona. Maganda naman ang rice terraces noon pa talaga. Pero for now kasi talagang nabawasan na yung mga nagtatrabaho ng bukid, kaya yun yung isang reason kung bakit napapansin ko na napapabayaan na yung iba. Hindi famous ang Ifugao kung wala ang terraces na nagawa ng ating mga ninuno.
No, it's abandoned. Hindi magandang picturan. Malaking porsyento ng mga kabataan sa Banaue ang pinipiling lumuwas at makipagsapalaran upang makahanap ng magandang oportunidad na maiangat ang buhay sa labas ng pagsasaka. Malayo sa kinagisnan, malayo sa puok na kanilang kinasanayan. Ako, tinutuloy ko pa rin yung pag-farming kahit na nag-aaral ako ng ibang profession is tumutulong pa din ako sa parents ko kahit na hindi ako araw-araw na pumupunta ng bukid is nakikita pa din ng iba na pumupunta pa din ako doon, tumutulong pa din ako na mag-maintain ng rice fields namin. Di lamang sa maliit na hakbang nila Pushel at ng ibang kabataan, nakasalalay ang bakas ng bukas ng hagdan-hagdang palayan. Gayon din ay ang kaakibat na kultura at tradisyon para sa panibagong pagsibol ng ani. It's actually the Mumbaki who played a big role in maintaining this. Pero nakikita kaya ng tourism ang importance ng Mumbaki. So, what I'm trying in Gilot now is to practice holistic way to restore or revitalize our cultural traditions, including the rice field. I am doing the baki. Mananatili bang sapat ang panalangin kung ang diwa ng tradisyon ay naiipit sa gitna ng pagsulong ng modernisasyon? Sapat ba ang ritual at paghingi ng tulong sa mga ninuno kung ang kasalukuyang henerasyon naman ay patuloy sa paghakbang papalayo? Di man kayat, anda nga kayat, di pasinsa, ag senior kami, ang nga kaya mo, madamdama. Talumakay, bumakit siya nga, mga kaya. Depende dyan, ubing mo. Ituloy da pa lang. Oo. Buwaan, pasensya. But how old is the terraces? If we keep maintaining it, it will keep feeding future generations. So sustainability is the key. All the soil from the slope that they are stealing will be gone. So what will our children inherit? Stones. Para sa akin, yung farming is talagang important siya. Kasi pag nawala siya, anong mangyayari din lang sa atin? Tayo din lang yung malulugi, tayo din lang yung maghihirap pag nawala talaga yung farming. Lahat tayo dumaan sa hirap. Lahat tayo dadaan sa hirap. And hindi natin makakamit kung ano yung mga magiging future natin kung hindi rin lang natin babalikan yung mga nakaraan. Iniisip ko din kung ano yung magiging next generation. Makikita pa ba nila yung mga nakita namin noon or sa larawan na lang lahat nila makikita yon? Sa bawat pangkat etniko, napakahalaga na panatilihing buhay ang pagkakakilanlan at kultura sa loob ng komunidad. Gaano man baguhin ng pag-unlad at modernisasyon ang mundo, isang tungkulin na ipasa ito sa susunod pang henerasyon. Hanggang kailan pa kaya masasaksihan ang hagdan-hagdang palayan? Magpapatuloy pa kaya ang kapalaran ng Ifugao sa pagsasaka o magiging saka na lang? Anak pa ulo inoy, tinan at wayin yung arulog dan maulit.